your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 7. Episode 42. And today is June 3rd, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Yes. Magandang gabi. Kumusta, Ate? Good evening, Tata Bert. Very okay, very happy, very blessed. Ikaw po? Kayo po dyan. Kumusta po kayo? All good po ba? Ikaw ba, Tata Bert? Yes. Okay na okay. Always okay naman tayo. Yeah. Good po. Aba, ang dami agad na viewers. Hello, good evening po sa inyo. Ayan. Hinaan ko lang po yung echo. Naku, Tata Bert, ang bilis. June na. June na yun. Kalahati na. June 3. Pakalahati na po naman. Kalahati na naman taon. Ilang buwan na lang, sisilip na naman si Jose Marichan. Natawa. Kaya kita mo picture na kami. Mga Pilipino. Ay. Grabe. Mabilis na naman po yan. Sige pa, Tata Bert. Medyo hindi natin na congratulate ang FIBA Under 16 team natin na nakuha nanalo sila noong May 30. Supposedly dapat no Sabado natin na congratulate sila, pero medyo na busy ata tayo na paaga yung ating yung kantahan. Kaya ngayon lang, congratulations nga pala sa ating FIBA Under 16 dahil for winning the Asia Cup qualification last nung May 30, 2025. At congrats din sa kanilang coach na si L.A. Tenorio. Si L.A. na po. Naipanalo niya yung kanyang unang championship as a head coach. Wow! Congratulations po sa inyo! Congrats po. Congrats, Coach L.A. Ang ganda ng feeling, Tata Bert. Nung unang pag-coach mo, champion. Ay, oo, totoo. Gaganahan ka doon. Galing. Congrats po. Medyo yung plano na i-rebuild ang EDSA, medyo na-postpone po muna. Ano ba? Binibigyan na ng 1 month yung mga namamahala rito para humanap ng dahil grabe kasi ang aabutin problema noon para medyo mabawasan man lang ang problema. Tsaka yung length yung duration ng rebuilding na yun, which is sabi nila 2 years, ayaw ng presidente na gano'n. Ang gusto, mga 6 months up to 1 year lang. Okay. Sana makahanap sila ng paraan kung paano hindi mahihirapan ang publiko sa gagawin nila ngayon. Kasi malaki-laking interruption. Pero kailangan talaga ayusin. Oo, totoo na. Ganun din sa San Manico. Ganun din. Nagkakaroon ng problema ngayon dahil yung delivery ng goods doon sa mga Bisaya na provinces na apektado nito, nagkakaproblema din doon. Hopefully, makakita sila ng remedyo. May mga remedyo naman, pero hindi nila makuha yung talagang supposedly na yung pag-deliver ng kinakailangang goods ng Visayas. Ayun. Okay. Sana mahal sa ating mga infrastructure, roads and highways. Ayan. Good evening po sa ating mga viewers, Tita Connie, Tita Helen, Miss Aiko Olarte, Mamita, and Miss Linda. Parang makikita natin sila sa Friday. Kuya Joseph and Tita Nati Antonio. Dineclare na nga rin pala ng Pag-asa yung onset ng rainy season. Kaya medyo ingat-ingat lang po tayo. At huwag tayong lalabas na lang ng ating bahay nung wala po tayong dala na pananggap man lang laban sa ulan. Yes. Oo nga, kasi nag-umpisa na nga po yung ulan. Ayan. Okay. Ano pa po ba? Sige ba, Tata? Meron ka pa po? Wala na. Basa ko dito, Tata Bert, syempre ang ating very own Alex Ayala. Tumaas na naman ang ranking sa French Open doubles. Grabe, thank you. Congrats, Alex. Proud Pinoy. Speaking of pagiging Pinoy, malapit ng ating
Independence Day celebration, 100. Oh, 27th, na pareho din. Well, 100 lang yung wala, pero 27th naman dito sa Healing Center. Pareho ng ano. So, very exciting. Yung mga team members nga po pala, no, mag-abang-abang lang po tayo ng announcement dahil yung first stage ng ating ABFI Challenge, magkakaroon na lang tayo ng announcement kung paano gagawin natin yan. Ang ano kasi nga, this is the first time na wala si senior, no? Kaya titingnan natin kung ano ang dapat nating gagawin. Yes. Yan. So, abang-abang lang po. Hello po, Lola Judy. Hi, Judy. Magagandang balita. Hello, Ate Marina Espedilla. Ang DZMM Teleradyo, bumalik na daw po. Oo nga. Alam mo naman, DZMM ang talagang ABS-CBN ang talagang pinapanood ko more on dati. Yes, mas maganda ang news. Ayan. Okay, ano ba? Balik-balik. Yan, ang talagang punong-punong balita ngayon na hindi nawawala itong tungkol sa supposedly impeachment ng ating Vice President. Sana naman maging maayos na yan. Hindi ko alam kung anong gagawain Ay hirap pag hindi ko may control, ano? Tama. Tsaka, gano'ng kadami yan involved, gano'ng kadami ang utak, kada desisyon. Dami may conflict. So, kung ano man ang nararapat po, sana maayos-ayos po natin. Hiningi yan. Ayan. Ano po bang mga balita? Yun nga, syempre, ayaw ko naman tatawid. Kaya na yung mga daming road accidents araw-araw na meron. Grabe. So, yun na lang po. Hindi na namin pabilita. Pero doble ingat po. Opo. Huwag mag-road rage. Tsaka yung mamigay na lang po. Huwag yung iba kasi pipilitin nila. Mamigay. Kasi yun lang ang tanging paraan na pwedeng makabawas po sa mga aksidente. Huwag magmadali. Yung proyekto nga po pala ng center, no? Nakapagpadala na ng mga school supplies noong Sabado. Yeah, I think. Linggo ng umaga po. Nakapagpadala na po. Thank you. At sigurado maraming matutuwang mga estudyante na walang ikakaya nga na makabili ng kanilang mga gamit sa school ang matutuwa. Oh. Wow. Nakita ko yung bag na binili ng Miss Landa. Ang ganda Ganda. Ang ganda Yeah. God bless po sa mga estudyante. Ayan. At salamat din sa mga tumulong sa proyekto niya para may isa katuparan. Yes. Ayan po. God bless po sa inyo. Ayan. Okay po? Meron pa po ba, Tata Bert? O diretso na po tayo? Diretso na ba? Ikaw po, Tata Bert. Pwede. Wala na rin naman ako mabanggitin na iba pa. Opo, pa rin po. Ayan. Okay pa, nasa libro pa rin po tayo ng Isaiah. Ayan. Pagbasa po mula sa chapter 12, sa awit ng pasasalamat. Sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan. Hindi ko na po paawit na inano sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon at ako'y iyong inaliw. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig.
mga taga-Sayon, sumigaw kayo at umawit ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa po Diyos. Diyos. Yan, ito. Salamat. Actually, dito, no, itong, ano naman to? Ito'y nakita ni Isaya sa isang pakitain. May mensahe rin kasi sa kanya si Yahweh na ipamalita sa mga taga-Israel. Yung mga nakita niyang aabutin nila kung hindi sila magbabago sa kanilang pag-uugali. Pabago-bago kasi pag-uugali ng Israel eh. Minsan, nag-aano sila kay Yahweh. Minsan naman talagang pinababayaan nila si Yahweh. At ito nga ang sabi na naman sa kanila. Sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ay pasasalamatan. Ito kasi aawitin nila dahil ika nga yung sinabi sa kanila ni Yahweh na darating yung Mesaya. Yan ang isang propesiya. Propesiya po yan. Na siyang magliligtas sa Israel at magpapabago ng takbo ng kabuhayan ng tao at ika nga ay magpapatatag sa pamamahala at sistema ng lakad ng mga taga-Israel. At yan nga po, yung dahil sa mangyayaring iyan, dapat ipagbunyi nila, aawitan ng pagsamba si Yahweh. Sabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Kita mo, no? Alam naman nila na ganyan, ewan ko ba, kung bakit ganyan talagang Israel, ang mga Jew, panahon na iyon. Sapagkat, mga taga-Sayon, sumigaw kayo at umawit ng buong galak. Sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Okay po, yun po ang chapter. Yan ang chapter 12. Ako tatabert, hindi. Doon lang po siguro sa chapter 12. Para may masabi. Hindi naman po. Pero nakakatuwa, nung panahon nila, mag-imagine mo, no, yun nga, yung meron sila, siguro pwede natin masabing inggit, pero in a good way na, kasi nga, nandun ang Panginoon sa kanila. Yun nga, may direct contact. Tama po. Direct contact. Kasi po ngayon, no contact. NCAP. Bayan, doon na nga yung kinoment, may joke pa rin. Ayan po. Chapter 13. Paparusahan ng Diyos ang Babylonia. Narito ang isang pahayag mula sa Diyos tungkol sa Babylonia, sa isang pangitain na nakita ni Isaias na anak ni Amos. Itayo mo ang isang bandila sa tuktok ng burol. Isigaw sa mga kawal ang hudyat ng paglusob. Lusubin ang mga pintuan ng palalong lunsod. Inutusan ko na ang aking mga piling kawal. Tinawagan ko na ang magigiting kong mandirigma. Malalakas sila at masisigla upang ipalasap ang aking galit. Pakinggan ninyo ang nagkakagulong ingay sa kabundukan dahil sa dami ng tao. Pakinggan ninyo ang ugong ng mga kaharian ng mga bansang nagkakatipon. Inihahanda na ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang mahukbo para sa isang digmaan. Dumarating sila buhat sa malayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumarating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puot. Manangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. Sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay. Manlulupaypay ang lahat ng tao
Ang lahat ng tao'y masisindak at manginginig sa takot. Makadarama sila ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Matatakot sila sa isa't isa. Mamumula ang kanilang muka dahil sa kahihiyan. Tumarating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at nag-aalab sa matinding puot upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lipulit. Hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Magiging madilim ang araw sa pagsikat, pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito, at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas sa mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Kaunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Kaya nga yayanigin ko ang kalangitan at ang lupa ay malilihis sa kinalalagyan nito. Sa araw na isinabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang matinding puot. Parang usang hinahabol, parang tupang walang pastol. Ang mga tao'y babalik sa kani-kanilang bayan. Sila'y tatakas pabalik sa sariling lupain. Ang bawat mahuling papatayin sa pamamagitan ng tabak. Sa harapan nila'y luluray-lurayin ang kanilang mga sanggol. Lilimasin ang mga ari-arian sa kanilang mga tahanan. At ang kanilang mga asaway pagsasamantalahan. Sinabi pa ni Yahweh, ipasasalakay ko sila sa mga taga-Media, mga taong walang pagpapahalaga sa pilak at di natutukso sa ginto. Papatayin nila sa pamamagitan ng pana ang mga kabataang lalaki. Hindi nila kahahabagan ang mga sanggol at mga bata. Ang Babylonia, na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babylonia ay pababagsakin ng Diyos tulad sa Sodoma at Gomora. Wala ng taong maninirahan doon kahit kailan. Wala ng Arabong magtatayo ng tolda roon. Wala ng pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Mga hayop na maiilap ang mananahan doon. Titirhan ng mga ostrich ang kanyang mga bahay. Pagtataguan ang mga iyon ng mga ostrich at maglulundagan doon ang mga maiilap na kambing. Aatungal ang mga hyena sa kanyang mga tore. Aalulong ang mga asong gubat sa kanyang mga palasyo. Nalalapit na ang wakas ng Babylonia. Hindi na siya magtatagal. ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po ay ipinakita naman ang pangitain, no, kay Isaias sa mangyayari sa Babylonia. Ang Babylonia po kasi isa sa mga bansa na sumakop sa Israel. At kung natatandaan nyo sa mga previous books na binasa po natin, ang Babylonia sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar ay sinakop ang Juda. At ang mga Hudyo ay dinala ng mga Babylonia sa kanilang lugar, sa kanilang kaharian, sa Babylonia mismo. At naging captive doon ang mga Hudyo, ang mga Israelita ng more than 60 years. Naging alipin sila doon, ginawa silang alila, ganun po ang ginawa na gusto. Nangyari po yan dahil ang Israel ay humiwalay at bumitaw kay Yahweh. At bilang ika nga, para magtanda naman ng mga taga-Israel, pinasakop sa Babylonia ang mga taga-Juda. At yung ipinakita na ito, kung ano naman ang mangyayari ngayon sa Babylonia. May isang kaharian kasi, pero hindi ang Israel, hindi ang Juda,
nasasakop at wawasak sa Babylonia. Sa mga naunang librong binasa natin, ang gumawa ng pagwasak at pagsakop na yan ay ang Persya sa pangunguna ni Haring Ciro o ni Cyrus the Great. Ganun po yun. At dito talagang kinumpleto ng gusto yung pagkawasak ng Babylonia. Ipinakita sa isang sinabi ni Yahweh yan, yung mangyayaring iyan kay Isaias. Kaya si Isaias nagbigay babala rin sa mga Israelita na ganito ang mangyayari sa kanila kung hindi sila magbabalik ng kanilang paglilingkod kay Yahweh. Yan. Biro mo, pati sanggol, pati yung mga bata, ganun talaga ang nangyari. Pero grabe rin naman ang nangyari sa Israel more than 60 years. So, biro mo, yun ang tinatawag na Babylonian captivity. Natatandaan ko pa yung history ko noon Tsaka natulungan ng mga previous na binasa nating libro. Pero kung titignan natin, yung sinasabi sa nakaraang libro, ang nagbunso din para sakupin ng Babylonia, ang Israel, ang Judah, si Yahweh rin mismo. Ginawa niya yan upang tulungan, upang mapagbago ang mga taga-Israel. At ang nagpasakop naman dito sa Babylonia, dahil nakita nga ni Yahweh na nagbabago na yung mga nagbabalik loob na ang mga taga-Israel kay Yahweh, gumawa ng paraan naman ngayon si Yahweh para masakop ang Babylonia. Nagkaroon sila, iningganyo rin niya ang Haring Cyrus noon na sakupin ang Babylonia. So, ano nangyari sa istorya? KJ, meron ko ba? Yun. Sa akin, yun talaga, Tata Bert. Pag sinabi ng Diyos na mangyayari talaga. Kasi siguro, Tata Bert, ang dating sa kanila pwede una, syempre si Isaiah, propeta, oo, warning siya. Pero siguro sa katigasan ng ulo nila, sa pride nila, hindi nila naisip na, hindi, papatawarin naman tayo ng Diyos, mahal niya tayo. Pero ilang years ang inaanong ganyan. Kadami. Nagpaalipin pa sila ng gusto. Grabe. Andiyan na naman si Yahweh na noon Kailangan lang ipagpatuloy nila ang kanilang pagsamba, ang kanilang pananalig kay Yahweh. Gagawain lang nila yung mga iniutos ang gustong mangyari ni Yahweh. Napakaganda ng kanilang magiging kalagayan. Ang problema, sasamba pa rin sila sa ibang Diyos-Diyosan. Ang may kasalanan din naman sa pagsamba ng Diyos-Diyosan na yan, yung mga naging hari ng Judah. Silang nag-influence. Sila rin, oo. Pero kung isip mo tatapos, ang Diyos, tama din po si Senyor, ang Diyos napakasimple. Ay, simple lang naman yung inuutos niya, magmahala kayo, magtulungan, makinig kayo sa mga salsa. Bakit natatabert minsan? Parang ang hirap pa rin para sa ibang tao gawin. Yeah. Kita mo hindi nagbaback up to now, ganun pa rin. Yan nga po Adyan na, inilagay na. Yes. Yung mga utos na dapat nating sundin. Adyan na yung mga sinabi ni Kristo kung anong dapat nating gawain. Para nga maging maganda ang takbo ng ating buhay. Para lahat ng mga bagay na kailangan natin sa ating buhay ay matanggap po natin. Ang problema, iba pa rin. Kita nyo ang katigasan ng ulo? Sa bagay, binigyan naman kasi ang tao ng free will. Yan. Kaso hindi matuto tao talaga, no? Opo. Chapter 14. Pagbabalik mula sa pagkabihan. Ngunit muling mahahabag si Yahweh sa sambahayan ni Jacob at muli niyang hihirangin ang bayang Israel. Papatirahin. Papatirahin niya sila sa sarili nilang bayan at may mga dayuhan ring darating at maninirahang kasama ng sambahayan ni Jacob. Tutulungan ng Israel ng ibang mga bansa upang makabalik sa sariling lupain at paglilingkuran nila ang mga Israelita bilang mga alipin. Magiging bihag ng mga Israelita ang mga dating
bumihag sa kanila at masasakop nila ang nooy nagpapahirap sa kanila. Sa araw ng pagpahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap. Sorry po, ulit. Hindi po kasi talaga sa totoo lang, hindi mo madaling magbasa. Basahin yung mga pangyayari. Napakalalim po. Sa araw ng pagpahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin, hahamakin ninyo ng ganito ang hari ng Babylonia. Bumagsak na ang malupit na hari, hindi na siya makapang-aaping muli. Winakasan na ni Yahweh ang kapangyarihan ng masama, ang tagapamahala na walang awang nagpahirap sa mga tao. Buong lupit na naghari sa mga bansang kanilang sinakop. Natahimik din sa wakas ang buong lupa, at ang mga tao'y nag-aawitan sa tuwa. Tuwang-tuwa ang mga sipres at ang mga sedar ng Lebanon dahil sa nangyari sa hari. Sinasabi nila, ngayong ikaw ay wala na ring puputol sa amin. Ang daigdig ng mga patay ay abala sa iyong pagdating. Ito'y naghahanda upang ikaw ay salubungin. Ginising niya ang mga kaluluwa upang batiin ka ng mga dating makapangyarihan sa daigdig. Pinatayo niya mula sa kanilang trono ang hari ng mga bansa. Lahat sila ay magsasabi sa iyo, ikaw pala'y naging mahina rin tulad namin, at sinapit mo rin ang aming sinapit. Nooy pinaparangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayon narito ka na sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong hinihigaan, at uod rin ang iyong kinukumot. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit, anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan. Pagmamasdan ka ng mga patay at magtatanong ang mga ito, hindi ba ang taong ito ang nagpayanig sa lupa at nagpabagsak sa mga kaharian? Hindi ba't winasak niya ang buong daigdig at nilupig ang mga lungsod? Ang taong ayaw palayain ang mga bilanggo, lahat ng hari ng mga bansay may himlay sa magagara nilang puntod. Ngunit ikaw ay hindi ililibing sa iyong libingan. Ang bangkay mo'y itatapo na parang sangang walang kabuluhan. Tatabunan ka ng mga bangkay ng mga napatay sa digmaan. Ihuhulog kang kasama ng mga iyon sa mabatong hukay. Matutulad ka sa bangkay na tinatapak-tapakan. Hindi ka malilibing na tulad ng ibang hari, sapagkat winasak mo ang iyong sariling bayan at nilipol mo ang iyong sariling nasasakupan. Walang makakaligtas sa iyong masamang sambahayang tulad mo. Simulan na ang paglipol sa kanyang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang ama. Hindi na sila muling maghahari sa mundo o maninirahan sa mga lungsod sa lupa. Mamaya. Next pa. Sige po. Yan, andito nga yung naikwento ko na kanina na ang yung mga taga-Juda, yung mga Israelita, kinuha yan, dinala sa Babylonia. At 62 years silang pero held in captivity do sa bansa na yon. At dito, binabanggit, muling nahabag si Yahweh sa sambahayan ni Jacob. Kumbaga muling naawa na naman si Yahweh dahil yung mga taga-Israelita nagpakita na naman ng
muli silang nagbabalik loob kay Yahweh. At nung malaman ni Yahweh na yan ganyan, si Yahweh na ang gumawa rin ng paraan upang mapaalis sila sa Babylonia at mapabalik sa Israel. At tutulungan din sila na muling maitayo yung kanilang city, pati na ang templo sa Jerusalem. Hahabakin ninyo ng ganito ang hari ng Babylonia. Yun nga, talagang, actually hindi naman taga-Israel ang nag-ano niyan, kundi mga taga-Persia. Dahil walang ikakayang Israel noon eh. Alipin sila doon sa Babylonia. Yung taga-Persia ang talagang sumakop sa Babylonia. Tuwang-tuwa ang mga cypress at ang mga cedar dahil hindi magagamit. Ngayong ikay wala na rin puputol sa amin. Dahil wala na ngayong yung Babylonia. Grabe kasi ngayon talaga ang ginawa ng Babylonia noon. Marami kahari ang sinakop yan. At kasama na nga ang Judah. Kita mo yung parang yung ano ba tawag dito? Panlilibak na sinabi ni sa Ano po, Tata Bert? Yung panlilibak na ginawa na binabanggit dito sa Babylonia. Dahil nga dati siyang naghahari nga, ngayon hindi na. Bumalik na sa kanila. Nooy, pinaparangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayon narito ka na sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong hinihigaan at uod rin ang iyong kinukumot. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Ganyan talaga ang tinawag ang Babylonia noon. Dahil ang Babylonia noon, noong panahon ni Nebuchadnezzar, yung hari, nagpatayo yan ng isang tinatawag, base sa history, Hanging Garden of Babylonia. Wow. Isa yan sa ancient wonder of the world. Hanging Garden of Babylonia. Ang ganda daw niya noon, sabi. Kaya umaningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Wala na masyado. Ano na rin yan, yung mga binanggit na na yan. Inelaborate lang po nila. Okay po. Chapter 15. Wawasakin ng... Ay, hindi, Tata Bert, meron pala tayong hindi natuloy ba sa akin doon? Ay, oo nga pala. Sa huli, no? Tama. Yan. Wawasakin ng Diyos ang Babylonia. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Uusigin ko sila at uubusin ko ang natitira sa kanilang lahi. Buburahin ko rin ang pangalan ng Babylonia. Gagawin ko siyang isang latian at tirahan ng mga kuwago. Wawalisin ko siya at pupuksain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yeah. Sige, dun or direction na po dito. Ayun, dito na. Ayan, dito nga, kaya yung Babylonia, sa history book na lang natin mababasa at Biblia. Dahil binanggit na dito, buburahin ko rin ang pangalan ng Babylonia. Kaya ganun, wala. Pero ngayon yan, ang Babylonia, nasasakop ng bansang ngayon yan? Iraq. 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 Ano pangalan ng Babylonia ngayon? Wala na. Parang city na lang ngayon doon na yan. Part wala na lang siya ng Iraq. Part na lang na Iraq. Okay. Ayun. Kaya hindi nga siya masyadong, kumbaga sa history books natin, hindi, parang meron naman, pero hindi yung ganun. Yung tower ng Babel, yan yun, Babylonia. Andyan dyan yun. Kaya kaya po pala Babel. Babylonia yun. Okay. Yung pala yun. Okay po. Wawasakin ng Diyos ang Assyria. Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak. Matutupad ang aking layon. Lilipulin ko ang mga taga-Assyria sa aking lupain. Dudurugin ko siya sa aking kabundukan. Palalayasin ko ang aking bayan sa kanilang pang-aalipin.
at sa mabigat na pasaning kanilang dinadala. Ito ang gagawin ko sa buong daigdig. Paparusahan ko na ang lahat ng bansa. Sino ang tututol sa pasya ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat? Sino ang pipigil sa kanyang pagpaparusa? Dito naman sa Assyria, kung matatandaan natin doon sa mga previous chapters na binasa natin, ang Assyria ang sumakop sa Judah. Kasama na pati yung Remalia, something like that. Opo. Remalia, Tatlo. pati kasama pa yung isa pang bansa. Opo. No? At nung may isa katuparan niyan, si Yahweh naman ang nagpasakop sa Assyria. Grabe. Oh, may isang bansa naman na ginamit hindi ko na lang matandaan kung Moab ata or something na kung ano. Malalaman natin as we go on. Opo. Ganun po nangyayari niyan. Paparusahan ko na ang lahat ng bansa. Sino ang tututol sa pasya ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat? Sino ang pipigil sa kanyang pagpaparusa? Kaya ito na, sunod-sunod na tataper Filisteo naman yun. Opo. Wawasakin ng Diyos ang mga Filisteo. Ang mensaheng ito'y nahayag noong taong mamatay si Haring Ahas. Huwag mo munang ipagdiwang, bayang Filistia, ang pagkabali ng pamalong inihampas sa iyo, sapagkat sa lahi ng ahas maaring lumitaw ang ulupong at mag-aanak ito ng lumilipad na dragon. Ang mga may hirap ay bibigyan ko ng pagkain at ang mga nangangailangan ay panatag na mamamahinga. Pababayaan kong mamatay ng gutom ang iyong lahi at lilipulin ko ang matitira. Manangis kayo buong bayan, managhoy ang lahat ng mga lungsod ninyo. Manginig kayo sa takot, Filistia. Pumapailan lang ang alikabok mula sa dakong hilaga, sapagkat dumarating na ang matatapang na kawal. Anong isasagot sa mga mensahero ng bansang iyon? Si Yahweh ang nagtatag ng Zion, at ang mga kawawang nagdurusa sa kanyang bayan, nakakasumpong ng matibay na tanggulan. Ito po ang salita ng Yan, Diyos. yung Filistia naman ang sumugod sa Assyria. Ngayon sila naman ang wawasakin ni Yahweh. At nangyari ito, nahayag yung tungkol sa mensaheng ito, noong taong namatay si Haring Ahas. Pangilan ba si Ahas? Pangalawa ata Sa nagharing nag-umpisa na bumagsak na yung Israel, ang Judah. Kita mo na, no? Filistia naman sa ngayon. Oh. Ganun lang. Lahat na po ng bansa. Lahat na yan nangyayari doon sa ano, no? Doon, sa lugar na yan, doon. Middle East. Yun yung tatabird. So, minsan naisip ko hanggang ngayon, magulo din pa rin po. Totoo. Parang ano siya. Yun na yung masabi natin destiny nila. Dahil, ewan ko. Siguro dahil sa Israel Dahil din. sa Israel. Israel ang kalaban talaga nila. Yun na po. Israel. Grabe. Mula noon, up to now talaga. Napakaliit na bansa ng Israel. Napakaliit. Pero walang makasakop. Wala nga. Sa ngayon noon may nakakasakop pero ngayon. Wala na po. Talagang itinatangi kasi ng Diyos Yun talaga. Hindi ba sila nagpapapasok ng ibang babaon? Kumbaga, makikipag-agreement kami, mag-ano tayo. Meron ganun. Ilang beses. Kaya nga dati yan yung kalaban ng Israel halos nakapaligid sa kanya. Ngayon medyo bati-bati siya sa Egypt. Dati kalaban niya yan Opo. Ngayon bati-bati ganun. Ngayon ang kalaban niya Palestine? yung sa Gaza o yung sa ano. Grabe. Okay po. Pwede pa Tata Bert? Isa pa po. Ano na ba tayo? Ay, hanggang 15 tama ba na? Opo. Natapos ba natin yun? Hindi, meron Opo. pa, di ba? Tapos na po Tata Bert. Pati Moab. Filisteo. Order natin Filisteo, di ba? Opo, 14 po. O, so, may isa pa tayo, di ba? Nabasa Opo, nabasa na po. Natapos po natin Filisteo. Baka next ano po, Tata Bert. Nabasa na. Next, opo. Ito na po yung Moab 15. Yeah. Yan. Chapter 15. Wawasakin ng Diyos ang Moab. Yan.
Ito ang pahayag tungkol sa Moab. Noong gabing gibain ng Ar, gumuho na ang Moab. Noong gabing wasakin ang Kir, bumagsak na ang Moab. Umahon sa mga templo ang mga taga-Dibon, upang sa mga burol sila ay manangis. Iniiyakan ng Moab ang Nebo at Medeba. Bawat isa sa kanila ay nagpakalbo at nag-ahit ng balbas dahil sa pagdadalamhati. Lahat ay nagluluksa sa mga lansangan na naghoy sila sa mga bubungan ng bahay at sa mga liwasang bayan. Nananaghoy ang Hesbon at ang Eleale. Dinig hanggang Jahas ang kanilang iyakan. Nasisindak pati mga mandirigma ng Moab. Silang mga kawal ngayoy naduduwag. Nahahabag ako sa Moab. Nagsisitakas ang kanyang mamayan. Patungo sa lupain ng Zoar hanggang Eglat Selishia, lumuluha silang umahon sa gulod ng luhit. Humahagulgol sa daang patungo sa Horonaim dahil sa kapahamakang kanilang sinapit. Natuyo ang mga batis ng Nimrim, natuyo ang mga damo, natigang ang mga kaparangan. Walang natirang sariwang halaman. Kaya itinawid nila sa kabila ng batis Herabim ang lahat nilang kayamanan at ari-arian. Laganap sa buong Moab ang iyakan, abot sa Eglaim ang hagulgulan, dinig na dinig hanggang sa Beer Elim. Umula sa dugo ang mga batis ng Dibon, ngunit may iba pang sakunang inihanda ko para sa kanya. Papatay ng leon ang lahat ng matitira sa Moab. Ito po ang Grabe salita din. ng Diyos. Salamat sa May- Diyos. may Grabe ano pa- din talaga. Grabe din ang ginawa sa Moab. May kicker po pala sa hindi pa pala tapos yung parusa nilang ano. Ito naman ang isang kaharian na mawawasak din. Nang gabing iyon gibain, noong gabing gibain ang Ar, gumuho na ang Moab. Noong gabing wasakin ang Kir, bumagsak na ang Moab. Yung Ar at ang Kir ay dalawang main cities ng Moab. Umahon sa mga templo ang mga taga-Dibon, city rin yan, upang sa burol sila ay manangis. Iniiyakan ng Moab ang Nebo at Medeba. Yung Nebo at Medeba, yan ang parang lugar sambahan nila yan ng kanilang Diyos ng Moab. Bawat isa sa kanila ay nagpakalbo. Yan naman at nag-ahit ng balbas dahil sa pagdadalamhati. Yan ang parang ano rin nila ano ba, sinusunod lang kaugalian. Pag may problema, nagpapakalbo, nag-ahit ng balbas. Lahat ay nagluluksa sa mga lansangan, talagang grabe. Nananagoy sila sa mga bubunga ng bahay at sa mga liwasang bayan. Talagang grabe din ang ginawa talaga sa Moab. Nananaghoy ang Hesbon at ang Eleale. Dinig hanggang Jahas ang kanilang iyakan. Nasisandak pati mga mandirigma ng Moab. Silang mga kawal. Ngayon naduduwag. Biro mo na yung nangyari sa kanila talaga. Mga kawal na yan, pero mas malakas kasi yung puwersa na tumalo sa kanila. Nahahabag ako sa Moab, kita mo. Nahahabag si Yahweh sa Moab, pero walang magawa, kailangan mangyari yun Nagsisitakas ang kanyang mamamayan patungo sa lupain ng Zoar hanggang Eglat Selishia. Lumuluha silang umahon sa gulod ng luhit. Humahagulgol sa daang patungo sa Horonaim dahil sa kapahamakang kanilang sinabi. Natuyo ang mga batis ng Nimrim, natuyo ang mga damo, natigang ang mga parangan, walang natirang sariwang halaman, talagang desolated yung lugar. No? Yung Moab kasi nito, itong isa sa matinding kalaban ng Juda talaga. Lagi yan, di ba? Ever since na kalaban nila yan Kaya itinawid nila sa kabila ng batis Herabim ang lahat nilang kayamanan at ari-arian. Laganap sa buong Moab ang iyakan. Abot sa Eglaim ang kagulgulan. Dinig na dinig hanggang Beer Elim. Umula sa dugo ang mga batis ng Dibon.
Ngunit may iba pang sakunang inihanda ko para sa kanyo. So, hindi pa tapos. Yun nga po. Papatayin ng leon ang lahat ng matitira sa Moab. Grabe, no? Grabe talaga. Kung ilalarawan mo yung mga ano niya, grabe talaga. Grabe ang inabot ng Moab. Oh. Tasira ng gusto, parang walang patawad ang ginawang ano eh, no? Ganyan. Wala tayong magagawa. Yan ang nangyari noon. At may dahilan naman kasi ang Diyos kung bakit ginawa niya. No? Pero tingin mo, Tata Bert, ang Diyos din, habang syempre, kailangan niya gawin yan, nasasaktan din siya. Siyempre. Kaya nga, ganun talaga eh, no? Para mapanuto mo yung isang tao, minsan eh, kinakailangang labag man sa loob mo, kailangan gawain eh. Kung yun lang ang paraan eh. Eh dito, itinatangi nga ng ni Yahweh ang Israel, pero napakatigas ng ulo. So para turuan, nasasama yung iba. Nasasama na yung iba. Ganon. Masasabing ganon, collateral. Pero ganon nangyayari. Ako mo yung grupo. Tingnan lang natin, Tata Bert, kung kaya pa yung 60. Tingin mo, Tata Bert. Hindi na siguro. Sige po. Hindi na siguro. Ayan. Pero hanggang 50 naman yung babasahin natin, di ba? Ayan. So, dito makikita natin, kahit, yun nga, inulit lang naman to kasi mga, ano po to eh, pangitain po, ayan, na nakikita ni Propeta Isaias. Ang Diyos Ama talaga siya. Kung i-compare natin, yung mga magulang natin, ama, ina ninyo, ayan. Kahit masakit, ako bilang nanay, minsan kailangan kong pagsabihin si Sandra, kahit alam ko yung masasaktan din siya, pero kailangan matuto. Hindi nawawala talaga. Tama nga yung sinabi, Tata Bert ni Senyor, na gagawin lahat ng Panginoon, mahal niya tayo, pero dahil sa mga choices natin, pinipili natin, may kakibat yan na hindi parusa. Konsekwensya lang, ganun na lang sabihin natin. Pero, siguro sa akin, the learning is, yung ginagamit ko yung inggit sa panahon nila in a good way kasi nga may direct contact sila. Ngayon na may direct contact pa rin naman tayo sa prayer, nasa puso natin ng Panginoon. Pero yung kung noon kayang gawin ng mga tao na dumiretso sa Diyos, kausapin siya, huwag natin kakalimutan na hindi lang parati kapag tayo malungkot o kailangan natin siya, doon natin siya pupuntahan. Magpasalamat tayo kahit marami tayong pinagdadaanan. Kasi nga, yung mga paghihirap, huwag natin i-consider paghihirap o parusa ng Diyos sa atin. Nangyari yan dahil pinili natin, yan yung consequence. Pero, hindi naman niya tayo iniwan. Diba? Naalala ko lang, Tata Bert, yung alam mo yung story ng footprints on the sand. Sabi ng Panginoon dun sa tao na, sige, sasamahan kita sa paglalakbay, maglalakad tayo, ganyan. Nung panahon na nasa pinakababa siya ng buhay niya, parang si Job, yung talagang nawala lahat. Hindi na niya nakikita yung footprint sa Panginoon. Mag-isa na lang siya naglalakad. Sabi ng Diyos, kung kailan nasa pinakasukdulan ka ng ikababa ng buhay mo, nandun pa rin ako, hindi mo nakikita kasi buhat-buhat kita. Kaya, yun ang nakita niya. So, wala. Favorite ano ko rin yung Tata Bert na akala natin hindi niya tayo tinutulungan. Kasi nag-expect tayo agad na meron ng break. Pag hindi natin, bibigay niya. Hindi ganun ng Diyos. May mangyayari para ma-realize mo, para mag-glorify mo siya, maramdaman mo yung grace niya. Tsaka siya papasok. Pero the whole time, nandun lang siya. Yun lang po. Sinabi. Tama naman. Sorry ka na. Napakaswerte ng mga taga-Juda, ng mga Israelita. At ika nga itinatangi sila ni Yahweh. Sila lang, nasa kanila ang kamalian lang. Dahil ando doon na sa kanila ang Diyos kung bakit naghahanap pa sila ng iba. Yes. At dahil sa paghahanap nilang iyan, inilalayo nila ang sarili nila kay Yahweh. Yung nangyari na iyan na halos iginawasak ng Israel, sila rin ang may gawa sa kanilang sarili. At ganun nga ang nangyari. Sayang, no? Hindi sana mangyayari yung mga naganap na iyan kung napanatili
ng mga Israelita yung kanilang pananalig sa Diyos. Kung ilalagay po natin sa panahon ngayon, sa totoo lang walang dapat problemahin ang tao. Lahat ng bagay makakamit niya, lahat ng bagay mapapasakan niya, lahat ng ikagaganda ng kanyang buhay magaganap sa kanya. Basta mapanatili lang niyang sumunod sa mga batas at kagustuhan ng Diyos. Ang problema talaga, umiiral pa rin sa tao ang katigasan ng ulo, katulad ng katigasan ng ulo ng mga taga-Israelita. Andiyan na sa kanila, hawak na nila halos yung kagandahan at kasayahan ng kanilang buhay. Pero ewan ba kung anong engganyo, kung anong lure o pang-abukin na meron pa yung mga bagay-bagay na ginagawa nila na hindi naman nakakaganda sa totoo lang sa katayuan nila. Sana po tayo, maging masunurin lang sa mga gandang bagay na iniutos sa atin ng Diyos. Hindi naman tayo iniligaw ng Diyos eh. Hindi tayo iniligaw. Tayo po ang nagliligaw sa ating sarili. Yun lang po. Thank you, Tata Bert. Sa mga gusto po manood ng replay, dito rin po sa Senior Anthony Vivero Facebook page. Paki-like po and share kasi bago na po dahil pa 27 years na po ang Healing Center. Yun, maganda po. Thank you, Mark, sa paggawa. God bless you talaga. Salamat. Opo, behind the scenes, hindi natin siya minsan nararamdaman. Pero ganun pa talaga ang mga nagde-design. Opo. Tapos, Anthony Vivero-AGT sa YouTube po. Thank you po. Bukas nga po pala, samahan nyo kami doon sa mga interesado sa Novena at 8 o'clock po yan sa pangunguna ni Tita Hermie. And then bukas rin po, 139th lecture at mga maganda rin po yan. Thank you, Tata Bert. Ay, sorry po, mamaya po may online video prayer po. 10 o'clock. Ayan. Bye-bye! God bless.